we are able to offer fixed sailing days direct to Palawan. Now sailing 3 times a week to Palawan. With our modern equipment and facilities, we are able to efficiently serve your shipping requirements. We can serve your containerized cargo, refrigerated containers, loose cargoes, heavy lift cargoes, vehicles, and project cargoes. With our adaptable workforce, who are passionately delivering the services of Moreta, allowing us to be on time all the time. Moreta will continue to be reliable, efficient, adaptable, and to have integrity to our services. The practical choice, providing quality service at a reasonable cost. Moreta Shipping Lines Incorporated. On time, all the time. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson. Basta Radio, ibandera mo! Sanfeng Plus Herbal Capsule. Wow! Mas masarap! Trabungko sa labat. Pure ginger tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng trabungko sa labat. Trabungko sa labat, nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan, kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan, at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko sa labat. Wala nang hihigit pa sa sarap. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So anong hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Dito po sa Nature's Medic Nara Branch, weekly draw. Ang maswerteng mananalo ngayong araw ay si Name Pia Herosa, address Barangay Presidente Nara, Palawan. Maraming salamat.
Vicente Branch. Ang nanalo para sa weekly raffle draw ay si Richie L. Pabilonia, Makatumbali, San Vicente, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Dito sa Nature's Medic Rizal Branch, ang ating weekly draw winner ngayong araw ay si Marlo Bulagaw ng Purok Katutubo, Rizal, Palawan. Ayan. Maraming salamat po at congratulations. Dito po sa Nature's Medic Rojas Branch, ang nanalo po sa ating weekly draw ay si Sir Jose Manicdao ng Barangay 3 Rojas, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Good morning, everyone. Dito sa Nature's Medic Creative Branch. Wala po naman. Ang maswerteng nabunot ko ngayon sa Maika Aguilar. Congratulations, Maika Aguilar. Dito po sa ating Nature's Medic Canelo Branch, ang maswerte nanalo sa linggong ito ay si Rosilyn Villarmino ng Pasadena, El Nido. Ma'am Rosilyn, maraming salamat po at congratulations po. Dito po sa ating Nature's Medic Taytay Branch, ang nanalo sa ating weekly draw sa araw na to ay si Ayan Sina ng Purok 1, Poblasyon Taytay, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Good morning po. Narito na naman po tayo sa ating 4th weekly draw ng Nature's Medic Branch, Batarasa. Congratulations, Olive Mosa ng Marangay. Ayan, maraming salamat po. Dito po sa Nature's Medic Abungan Branch, ang mapalad na nanalo ay si Michelle Magon, Barangay Bato, Taytay, Palawan. Congratulations po at maraming salamat. Dito sa Nature's Medic Brooks Point Branch, ang nanalo ay si Mechura Wanerio ng Sitio Balacan, Barangay Pangubilyan. Congratulations and maraming salamat. Ito, Prinsesa, main branch at ang Chinatown Mall, ang nanalo para sa weekly draw ay si Lengelda D. Dela Cruz. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargoes? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan ang mga barko ng bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera, iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Good morning! Mga kaibigan, welcome back sa ating palatuntunan Bandera Reports Morning Edition. Ating oras mga kaibigan, alas 5:41 na po ng morning. Bangon-bangon na yung mga natutulog pa dyan. Pakipihit na po sa atin hong 88.7 Radyo Bandera News FM. Bandera News TV Philippines.
Paki-follow, pakipuntahan ho yung aming page, Facebook account, Bandera News TV Philippines. 204,000 na ho yung aming subscribers. Ilang tulog na lang, overtake na naman kami. Talaga naman, oo. Habang yung isa, 430,000 subscribers. Everyday, tag 1,000, tag 2,000 mga followers. Ay, yung sumusunod ho dito. Mga kaibigan, puntahan na po natin yung bayan po ng Bataraza. Kabanderang Frank Tronco, isang babae sugatan matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa tricycle. Detalye ng balitang niyan, Kabanderang Frank Tronco ng Radyo Bandera Bataraza, Bandera mo! Bandera Live Report. Magandang umaga, Kabanderang Paul. Sugatan at sinugot sa pagkamuta ng isang babae matapos disgrasyang bumangga ang minamanehong motorsiklo sa sitio kay Susan, Barangay Riatoma, Bataraza, Palawan. Ang biktima na kilala sa pangalan Angela Tansalio, 17 anyos sa traslisti ng sitio Kanumay, Barangay Riatoma, Bataraza, Palawan. Ayon sa informasyon na kalap ng Radyo Bandera, bandang alas 2 ng hapon, pwede sa isang kasuhuyan mula sa kanila biktima at papunta ito sa Usman James sa sitio kay Susan. At pinamano nito ang motorsiklo Rossi 125 na kulitim at pinabagtas ang kahaba ng kalsada at magdaglas sa lugar ng pinangyarihan. Simpo naman na palabas sa kanto ang isang tricycle na bangga nito at ito sa ng kanyang pagkasimplaka. Ang damo ng sugat sa tuhod ang driver na kagad naman ito isinakay sa tricycle at sinalad sa pagamutan at tinapatan naman kagad ng kapulang lunas. Samantala, nagkasundo naman ang driver at ng tricycle at ng biktima na sasagutin na lamang ang lahat ng gastusin sa pagpagamot ng biktima sa hospital. Mula sa Bandera News Rito, Batarasa, Frank Tronco para sa pinaka-respetado sa news ay Gary the Voice, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabandera Frank Tronco. Live mula po dyan sa bayan po ng Bataraza. Alas 5:44 na po ng umaga. Nababahig ako Babahing. Okay, good morning muna kay Perfecto June Abrenilia, si Bungo. Good morning kay Bungo. Watching from Palawan, si Jeff Del Rosario. Nako, Kabanderang Jeff. Yung local transmission natin patuloy yung pagtaas. Kaya balik na tayo doon sa sa resort. Morning. Jeff Del Rosario, maraming salamat sa pag-watch sa amin hong live streaming. Si Noel Rambonga Radam. Good morning. Tits Saguno, Laime Servilia, Babylin Huwab, Antenorio, Amor Mondragon Mojica, Mercy Babas, Angel Queen Sorio, Mercy Kuangko Tibar from Barangay Bangkaw, Jacana. Maraming salamat sa panonood. Magandang umaga muna kay Kabanderang Spark Sasi. Magandang umaga rin kay Kabanderang Bing Bataga. Mga kaibigan, kay Kabanderang J. Gamelo. Si Dai Bomediano Gingona. Genevieve Pelizarte Garzon. Si Liza. Yan, yung mga nabanggit natin. Paki-share na po. Si Kabanderang Bing Bataga, mga kaibigan, mula sa labas ng Impilan. Kabanderang Bing, good morning. Bandera Live Report. Magandang umaga, Kabanderang Paul, at magandang umaga sa lahat na nakikinig sa buong lalawigan ng Palawan. Dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19, dahil sa community transmission, patuloy ang isinasagawang pagsita ng mga traffic enforcer sa lahat ng mga pasahero ng mga multicab at mga tricycle sa mga hindi nagsusot ng face mask at face shield. Kahapon ng umaga, partikular sa National Highway Barangay Tinigiban, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Bagamat nagkaroon minsan ng argumento sa pagitan ng driver at mga enforcer, ito'y dahil naman sa pagsita sa mga ito at mayroon na bang mapagmulta dahil sa hindi pagsuot ng mga pasahero ng face shield. Ayon naman sa mga enforcer, tinutupad lamang nila
ang kanilang tungkulin at para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero para makaiwas sa COVID-19. Mula sa labas ng himpilan, Bing Bataga para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Bing Bataga. Alas 5:47 ng umaga. Magandang umaga muna sa ating mga provincial board members. Magandang umaga kay board member Sharon Abiog Onda, ang committee chair. Actually, kahapon nagkaroon ho sila ng pagpupulong sa Committee on Education. May kaugnayan ito sa investigasyon sa mga reklamo kay SDS Natividad Bayubay. Magkakaroon ng pagpapaimbestiga kay SDS Bayubay. May mga resolusyon tayong kopya na hawak, mga kaibigan, bagamat hindi pa tapos yung 3 pa lang yung nakapirmang board members, kaya hindi ko talaga ito mailabas, pasensya na ha. Pero yung hawak natin ngayon na resolution na ito, pwede naman natin sigurong banggitin kung ano yung pumapaloob, hindi ba? Ito ho, pumapaloob dito yung investigasyong ikakasa ng Department of Education. Hinihiling ito ng Sangguniang Panlalawigan at yung pagpapaalis sa kanya sa lalawigan. Ito ho yung pumapaloob dito. Bagamat 3 pa lang yung nakapirma, kahapon grabing busy daw kasi sa Sangguniang Panlalawigan. Kaya maghapon man yung sesyon nila, 3 lang yung nakapirma. Pero kahapon kasi acting governor si vice governor. Kaya kung ano man yung mga dapat mapirmahan sana daw kahapon, ay aantayin na lang nila muna makabalik ulit si Governor Jose Chavez Alvarez baka ngayong araw. Dahil kung magiging acting yung governor ay vice governor at siya rin yung pipirman ng resolusyon, parang ang labas ay niluto lang doon sa sanggunian yung mga napag-usapan, mga kaibigan. Kaya ngayong araw inaasahan baka may lumabas na dokumento. Antabayanan lang ho natin, mga kaibigan. May mga nagsasabi na nahimik daw yung mga media, may kaugnayan dito, pero tulad ng sinasabi natin, hindi tayo makapagbalita ng walang hawak na mga dokumento. Ganyan ho kami rito, mga kaibigan. Alas 5:49 ng umaga. Mga kaibigan, wala na po tayong oras. Yung mga nagpahabol ng pabate, si Dong Alustor, si Jeffrey Claridad Namuko, pa-shoutout daw sa Westcom. Oy, magandang umaga pala ha. Maraming salamat sa paghabol ng certificate sa atin. Mabuti naman, nabilang yun. 1 point. Pero 1 point, nagbago ang lahat. Okay. Alden Badango, Makahilig, Salvacion Pabilyorin. Okay, maraming salamat. Wala na tayong oras. Sa mga nakasama natin, si Kabanderang Bong Nimenyo at si Kabanderang Ken Dancil. Sa ngalan din ng aming news director, Kabanderang Michelle Orindain, station manager Carlo Villarosa, ako po ang inyong naging tagapaghatid balita. Huwag kayong aalis, susunod na ang Bandera Balita ngayon ni Carlo Villarosa at Kabanderang Gerald Gales, mga kaibigan. Stay tuned. Nag-iwan po tayo ng isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ohayo gozaimasu, Pilipinas. Bandera Reports Morning Edition 88.7.